Okay, magandang araw sa inyong lahat mga dre. Nandito tayo sa opisina ng Mowell Fund dito sa Quezon City dahil makikipagkwentuhan tayo sa anak ng isa sa miyembro ng sikat na Big Three Sullivan. Yan, yung mga sikat na trio novelty singers noong araw, noong 50s, 60s at saka 70s. Ang anak po siya ni Sir Boy Sullivan, si Sir Charlie Fry. Si Sir Charlie Fry mga dre ay sumikat sa bagong kampiyon niya. Doon po siya nakilala dahil undefeated po siya for 8 weeks. Parehas po sila, nagkatapat po sila ni Miss Regine Velasquez. Mga dre, dahil sa request ninyo na interviewin natin, kumustahin natin ang naging buhay ng Big Three Sullivans, ito na yon, no? So, maraming salamat nga pala sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Rai TV. At bago kami magkwentuhan, inihiling ko lang na sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating munting channel, ang Rai TV. So, subscribe na mga dre, Nanay mo'y malantik ang pilik mata. O bago lahat lilinawin ko lang mga dre, bukod sa naging journey ni Ginoong Charlie Fry mga dre sa music industry, ay kukwentuhan niya rin tayo, no? Kukwentuhan niya po tayo tungkol sa kanyang tatay na si Ginoong Boy Sullivan, ang sikat na miyembro ng novelty singer na Big Three Sullivan. Yes. Okay, magandang hapon sa inyo, sir. Ray, kumusta? Magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Good afternoon. Good afternoon sa Sir, no? Sabi ko nga sa intro kanina, no? Maaari bang kwentuhan niyo po kami? O mag-umpisa tayo sa naging journey ng tatay ninyo. Kwentuhan niyo naman kami, sir. Si Erpat, ang father ko, si Boy Sullivan. Siya yung isa sa miyembro ng Big Three Sullivans. Yung Big Three Sullivans noong dekada 50, 60s, and 70s. Yan yung top novelty trio dito sa Pilipinas. No? Kilalang kilala yung mga yan. Yes. Kumbaga, yan yung mga idol na nila Tito Vic and Joey, lalo na ni Joey De Leon. Paborito niya ng tatay ko, si Boy Sullivan. Siya yung kumanta ng Haring Solomon, sa Silong ni Kaka. Nagkaroon siya ng mga ng tatlong album under Vicor Music Corporation. Yung Haring Solomon 1, Haring Solomon 2, at saka yung Basket Butas-Butas. Tatlong album yan na talaga ng mga tinangkilik ng ating mga kababayan. Sir. Actually, hanggang ngayon, naririnig pa rin niya sa mga... Si Kikay. Bago sila mapunta sa sa music, yung tatay po ninyo, anong pinagkakabalhan niya noon? Si Papa, nung umpisa yan, gustong-gusto niya talaga mag-artista eh. So, noon pa man. Patambay-tambay yan sa LBN Pictures, okay. sa Sampaguita Pictures, gumaganap yan ng parang goons, yung mga tauhan ng mga bida, yung mga kontrabida, ganyan. So, doon siya nagsimula. Tapos, yung pinsan niya, si Tito Mar Lopez, yung isa sa mga Big Three Sullivans na original, ay sinama siya doon sa kanilang trio. Una, dalawa lang sila, duo lang, yung Sullivan Brothers. Okay. Tapos, nakasama nila si Aping Daldal. Si Aping Daldal, alam naman natin lahat. Yan ang kalabang mortal ni Dolphy sa pagiging comedy king noong araw. So, naging tatlo sila. Sila yung original na Big Three Sullivans. Si Aping Daldal, ang papa ko, si Boy Sullivan, at si Mar Lopez. Sila pala muna. Yan, original. Sila yung original. Tapos, nag-iba-iba na yung mga miyembro. Pero sila yung tatlong original talaga. Oo, sila yung original. Yan trivia yan Tapos, nung pinag-solo na nila si Aping, sabi nila, kasi naglalaban na si Aping at saka si Dolphy kung sino magiging comedy king eh. So may mga solong pelikula na si Aping nun eh. Katulad ng Magic Bilao. So nagdesisyon na rin silang tatlo na pakawalan na si Aping para makasabay kay Dolphy. Ang pumalit kay Aping naman si Tito Ding Arasa. Yun, si Tito Ding na ang pinakamatagal na naging miyembro nila. So, after a long while, nag-abroad si Papa ko, 11 years. 11 years ang lipat-lipat from Thailand to Italy. Nagsolo siya. Solo, okay. Tapos, napalitan naman siya ni Dick Morados, si Tito Dick Morados naman. Tapos, nung magtagal-tagal, nagkahiwa-hiwalay din yung tatlo. Si Tito Martin, tinayo naman yung tatlong Pinoy. Okay. Yun, yung tatlong Pinoy. Yung kasama niya, yung isang Ilocano, at isang Bisaya, si Tito Ben Salvi, at si Kuya Noni. So, si Tito Ding, tinuloy niya yung Big Three Sullivans. Kumuha siya ng bagong dalawang miyembro. Pero nung bumalik na si Papa ko dito sa Pilipinas ng 90s, napagkasundo na buuin ulit silang tatlo. Yung original, si Tito Mar. Hindi ka? Si Tito Ding, tsaka si Papa ko ulit. So, nakasama pa nila si Dolphy sa The Best in the West. Tatlong bugok. Dali na kayo. Dali. Bilis.
Dalawang, yes, may sequel pa yun, di ba? The Apo. Best in the West 1, kay Dito Lapid, tsaka The Best in the West 2. And then, siyempre, siguro, gawa na rin ng edad, medyo ng mga nagkakaedad na, medyo naglaylo na rin yung bandang year 2000. Naglaylo na rin sila. So, nagkanya-kanya na lang. Si Papa, na-busy na lang sa mga civic works. Doon sa amin sa Hagonoy, Bulacan, nagtulong siya sa mga tao doon in his own little way. Sir, yung kasagsagan ng karir niya sa music noon at saka sa pelikula, naging witness kayo doon, ano? Andun ako. Kumusta ang kasikatan ng Big 3 Sullivan that time, sir? Ang Big 3 Sullivans kasi, bago pa nagkaroon ng mga Itbulaga, meron na yung noon time show na sarili nila, yung Stop, Look, and Listen. Okay. Marami silang kasama artista rin doon. Yung mga Salvador, kasama nila dyan. Sila Leroy Salvador, si Junior. Yan. Sobrang kasikatan ng tatay ko. Minsan, sa bahay ako, naglalaro ako. Grade 1 pa lang ako noon eh. Pumara yung kotse. Sabi ko sa nanay ko, Ma, andyan na po si Papa. Sabi mama ko nasa kusina, nag-uwas ng pinggan. Sabi niya, anong channel? Akala na sa TV. Akala sa pintuan. Ganun kasi katan tatay ko. Araw-araw nasa TV. Anong channel? Busy, kumbaga, sa sobrang busy, bihira na makauwi. Parang ganun. Nakauwi naman, kaya alam minsan, di na rin kami nagkikita dahil tulog na ako. Tapos pagising ko naman sa umaga, tulog naman siya, papasok ko naman sa school. So, may click bang tatay si hindi. Papa Boy? Hindi, spoiled kami doon. Talaga? Spoiled kami. Kumusta siya bilang ama, sir? Ayos naman, spoiled kami lahat. Medyo chick boy lang. chick boy lang. Kaya nanay ko ang tanongin mo kung kamusta siya. Ano yung pinaka-memorable na moments niyo with your dad? Papa? Nung nagsisimula ako, 4 years old ako, pag wala yan project o wala siya sa TV, kukunin ako niyan, lalagay ko sa ibabaw ng lamesa. Nung kainan namin, yung dining table, tapos kukunin yung gitara niya, papakantahin na ako niya. So, lumaki ako kasi sa musika eh. Ang father ko, ang lolo ko, musikero din. Pamilya pala. Ang hawak niya yung radio bass, boom, 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 yung malaking gano'n. Tapos, yung mga kapatid niya, mga French horn, saxophone. Si Erpat, marunong mag-saxophone, tsaka marunong mag-trombone. Musikero talaga kami. Lumaki ako sa music eh. Tapos, ang nanay ko, singer din. Professional singer din ang nanay ko. So, kaya kami... Pakilala natin si mother. Sir, ang pangalan? Ang mother ko si Diana Fry. Yan ang tinagurian nung araw na Connie Francis ng Pilipinas. Half Australian siya. Kaya doon ko ginawa yung Fry. Pero ang pilido talaga namin nila Erpat, Santos. Santos? Ang tunay na pangalan ni Papa, hindi Boy Sullivan. Ano po? Pedro Santos Jr. Ang bango, di ba? Saan yung Sullivan, sir? Dun sa, ano? Yung... Sa kanya yon kasi kinilala siya nung araw na si Boy Sullivan. Kasi alam mo nung panahon ng mga Chicago, yung mga gang, yung mga mafia. Meron doon isa si Pretty Boy Sullivan. Mahilig yun sa baril na yung diplato. Si Papa ko lagi may hawak. Tapos doon na rin sinunod yung pangalan ng Big 3 Sullivan. That time kasi uso yung mga mga gang-gang. That time, no? Inaabot ni Papa yung panahon nila. Simula sa kanununuan nyo pala. Musikero lahat yan. Musikero na. So paano kayo nag-umpisa sa, sir, nahilig sa music? Kasi araw-araw yun na naririnig sa bahay. Kantahan, nagpa-practice ang Big 3 Sullivan sa bahay namin. Pagpasok ko sa school, nagpa-practice sila. Pag uwi ko, nagpa-practice pa rin sila. Kwento nyo naman kami sa mga kaibigan ng papa nyo. Sinong para sa inyo yung pinaka-close friend niya? Ang mga close friend niyan talaga, si Kachupoy. Si Kasusing, kung tawagin namin. Jesus kasi pangalan niya. Susing. Kasusing. Opo. Tsaka yung tatay nila, Mayor Herbert, tsaka nila Direk Hero Bautista. Si Direk Boots. Yan, mga magkakaibigan matalik. Mga Lois Gang. Yan. Yan yung mga magkakaibigan. Mga original na Lois Gang yan, Sila yung mga original magkakaibigan. Tropa talaga. Kaya nakikita ko din yung mga yaman sa bahay. Isa dumadalo rin kami sa bahay nila, Mayor Herbert. Opo. Di ba, 90s bumalik siya dito. Tinuloy nila ulit yung Big 3. Pinagpatuloy nila. Hanggang sa anong year po sila? Early 2000. Active pa rin sila noon. Active pa rin sila. Kaya alam, siyempre, marami ng bago. At medyo bumadalang na yung mga projects. So, naglilo na rin yung tatlo. Tapos naunang nawala na maalam sa mundo, si Tito Ding yung matangkad. So, natira si Papa, at si Tito Mar. Yun, sila na lang. Tapos yun nga, ito lang 2020, 4 years ago, na maalam na yung Papa ko. Pneumonia. He was 84 years old. Birthday nga niya kailan lang. Dapat 88 na siya kung nabuhay. Tapos si Tito Mar, naiwan mag-isa,
Siguro nalungkot. After a year, sumunod na rin. Magkasunod No, na sila. 2021 naman si Tito Mar. Ilang taon kaya siya? Halos magkakaedad lang ba Magkakaedad lang sila halos. Halos matanda na siguro si Tito Mar ng isa, 2 taon. Yan ang alamat ng Big Three Sullivan. Naging uso talaga before yung mga trio, mga duo. Actually, yung Haring Solomon na kanta, alam mo yung kanta na yan. Apo. Ang co-writer niyan si Papa ko si Tito Mar. Sila sumulat talaga. Okay. Yan. Tapos kinanta nila yan nung buo pa sila. Tapos nung 1972, hindi ko alam kung anong dahilan basta siguro nagkaroon sila ng konting problema. Apo. Bumukod si Papa, nagsolo. Kaya nga nagpunta siya ng Italy. Pero bago siya pumunta ng Italy, nalaman ng Vicor. Ang Vicor kasi kay Vic Del Rosario. Apo. Tsaka kay Orly Ilacad. Kaya nga Vic. Or Vicor, di ba? Vic and Orly. Apo. Tapos, nung wala yung Vicor, tinayo naman ni Vic Del Rosario yung Viva. Apo. Si Orly naman tinayo yung Octo Arts. Oh. Pero nung panahon na humiwalay si Papa ko sa Big Three Sullivan, panandalian, kinuha ng Vicor ang Papa ko to do a solo album. Solo lang niya. Yun yung Haring Solomon na version niya. Okay. Yun yung pumutok ng gusto. Oh, Yung version niya. okay. So, Pero yun yung dati na kinakanta ng Big Three. dati nang kinakanta na Big Three. co-writer niya si Tito Mar. Mar. Pero nung sumikat yung solo ni Papa, mas sumikat talaga yun. Oh? Kaya marami nalilito ron. Akala nila yung version ni Papa, Big Three Sullivan. So, yung vinyl nung araw diba? Apo. Pag bumili ka nakalagay doon sa baba, Boy Sullivan lang. Hindi Big Three Kaya Sullivan. pala. Pero may Big Three Sullivan version na nauna na. Pero laging nakakredit yun na grupo silang kumanta doon. Ano? Nung una. Nung una. Tapos yung album ni Papa, yung mga, bukod sa Haring Solomon, yung mga sumunod na kanta doon, 12 songs yun Yung 11 songs, puro sulat na niya. Nag-hit talaga yung Haring Yun Solomon, yung sir. Papa ko. Yun na talaga nag-hit na todo. Oh, okay. Mag-solo. Ayan yung trivia ng Haring Solomon. Ang dami Actually, minsan may mga kumukontra, pero minsan naman mga sumasangayon na si Papa talaga ang king of novelty songs. Siyempre, minsan, katulad si Apo. Tito Yoyoy Villame, Yes, kaibigan din ni Papa yan. Mm. Sabi na, hindi, si Yoyoy Villame talaga ang king of novelty songs, which is partly true. Kasi marami rin sikat na kanta si Yes, Tito Yoyoy na sumikat, di ba? Mm. Kaya lang, si Papa kasi ang nauna. Okay. Wala pa si Yoyoy sa industriya, Okay. may Boy Sullivan na. Kaya doon sila nagkakaroon ng medyo konting argument. Sa part ng Papa ko, hindi siya big deal. Kasi sa Papa ko, hindi niya iniisip yun. Okay. Kung sino yung king of... Kasi marami rin kaibigan niya si Tito Yoyoy. Pero ang Tito Yoyoy, nagkakaanuhan na lang sa yung mga fans na lang, fans, kung sino daw ang hari. Sa mga fans na lang. Kasi si Papa nga yung nauna. Parang yung Tito Vic and Joey na inspired sa Big Three Sullivans. Meron nga one time nanonood ako ng Itbulaga Nandun sila sa lugar namin sa Hagonoy, Bulacan. Tagang Bulacan kami, di ba? Opo. Andun yung akyat bahay nila Jose. Opo, yung Sugod Bahay. So good bahay. Akyat bahay. So good bahay pala. Delikado akin. Yung sugod bahay nandun. Opo. One for all. Opo. All for one. Nanonood ako sa TV. Nandito na ako sa Manila. Tapos, sabi ni Joey, si Joey nasa studio, sabi niya kay Jose, "Oy, lugar ni ano yan lugar ni Haring Solomon yan. Pagtanong mo kung saan ang bahay Sabi yan." niya? Oo, ni Boy Sullivan. Kasi si Joey talaga, idol niya sa airpot. Oh, no. Paborito ni Joey. Sabi nga ni Joey, yun ang henyo talaga. Kasi yung mga kanta ni Papa, kung uuriin mo, aklasihin mo, bastos na hindi bastos. Sabi nga ni Joey, yun ang mahirap gawin. Yung tinatawag na double sentido, double sense. Double meaning. Double meaning. Siya nag-umpisa noon. Parang ganyan ginagawa din ni Joey De Leon. Parang ganun. Doon siya na-inspire kay Doon siya Papa. Si okay. Papa kasi, ang kanta niya, bastos pagpakinggan mo. Pero pag binasa mo, walang kahit kapiraso na ang napabastusan. Ang hirap diba? nun, ha? Mahirap yun. Nilalaro mo yung imahinasyon ng mga tao. Hindi ganun kadali gumawa ng ganun kasi sabi nga ni... And he's the one who started it all. Ng ganung, Siya nagsimula. Walang nauna sa kanya. ng ganung style, sir. Wala. Talaga. Kaya ang tawag sa kanya ni Joey, yan ang henyo. Yung totoong henyo. Diba? Ang galing. Pero totoo naman, na pag, depende na rin siguro sa perspective nung nakikinig, ano? Oo. Maraming na gano'n yun. Minsan nga, pinatawag pa siya ng isang sasamahan ng mga manang, yung mga matatandang babae. Pinababawal yung kanta niya. Pinapatanggal sa tindahan. Dahil bastos daw. Sabi ni Papa, kayo nag-iisip nun, hindi ako. Tama. Tama. Pilyo lang, note lang, pero hindi naman bastos. Si Papa, mahal na mahal yan ng mga
Yeah. taga show business. Lalo na yung mga senior, katulad nila FPJ, nila Dolphy, nila Leroy Salvador, senior and junior. Talagang mataasong Respeto nila. respeto nila kay Papa. Kasi nga si Papa, mabait na tao. At the same Marunong time, makisama. marunong makisama. Ano yung pinaka, ano sir, na natutunan yung sa father niyo na hanggang ngayon ina-apply niyo sa buhay ninyo? Ang na-apply ko naman ngayon sa buhay ko na natutunan ko sa tatay ko, yung pagiging professional sa trabaho. Yan ang lagi nang sinasabi sa akin na wag na wag kang magiging pabigat sa isang production, sa isang project, hangga't maaari ikaw pa yung tutulong para umangat yung proyekto, magtagumpay. Wag kang magiging dahilan ng delay, ng mga aberya. Team player. Team player ka na. Matuto kang makinig, matuto ka rin mag-suggest. At gusto lang magpasalamat sa mga taga-suporta ng Rai TV, kay Ryan, of course, at salamat po sa pag-request ninyo na ma-feature yung kwento ng tatay ko na si Mr. Boy Sullivan, si Aring Solomon. Maraming salamat. Ito, napagbigyan namin kayo. Salamat, Rai, sa pagkakataon. Ako sir, magpasalamat sa inyo. Pero syempre, hindi pa tayo natatapos dyan. Kala nyo tapos na. Pag-uusapan pa natin yung pinakamalupit na naging karir ni Sir Charlie Fry sa music industry. Dahil alam nyo ba, undefeated to si Sir sa agong kampiyon noong 1984 sa RPN 9 yan. Sir, kwentuhan nyo naman kami sa naging journey ninyo sa music. Ako naman, palibasa, galing ako sa pamilya ng musikero. So, nung 6 years old ako, yun ang pinaka-baptism of fire ko. 6 years old ako noon, sinama ako ni Papa sa piyesta ng Quiapo. Pagka naipasok na yung parada, meron niyang palabas na hindi naman kasi ginagamit na todo-todo noong araw yung prosesyon ng Nazareno. Di ba? So, mga 8, 9 p.m. tapos na yan. Nag-umpisa na yung artista. May malaking entablado dyan. Nandyan lahat ng pinakasikat na artista sa Pilipinas. Panahon yun, nung araw na yun, sinama ako ni Papa. Pinatayian niya ako ng Americana. 100 pesos. Ba't itaas pati sapatos? 100 pesos. Ang budget ko doon, ang sweldo ko doon, 50 pesos. Abono pa. Tapos maya pa ako humingi ng pagkain sa nanay ko. Tapos yun, dinala niya ako sa piyesta ng Quiapo. Nakita ako ni Kachupoy, ni Kuya Susing. Sabi niya, ba't nandito yan? Pakakantahin ko, sabi niya. Tapos, tinuruan pa ako ni Kuya Susing, ni Kachupoy ng gagawin. Charlie Sullivan pa. Charlie Sullivan. Pumasok ako sa stage. Alam mo naman piyesta ng Quiapo. Parang dagat ng tao yan. Di ba? First time ko yun, nakakanta sa harap ng tao na ganun pa karami. Di ba? Sabi ng nanay ko, bilib ako sa'yo, ikaw pa nakipagkamay dun sa mga tao. Sabi niya, inaabang ako kasi yung sing-sing mo maluwag, baka may makuha. Maraming loko sa tao. Madali sabi, yun nga, talagang nakita nila na bata pa ako, makapal na yung mukha ko talaga. Gusto ko na talaga mag-perform. Kasi in-interview pa ako niya, kunyari ni Kuya Susing, ni Kachupo, patawa. Simula nung araw na yon, hindi na ako tumigil. Parang nagustuhan nyo na siya. Although, nag-aaral naman ako at the same time, pero talagang sinasama na ako ng Big T. Sullivan sa mga show. Yung Ross Boulevard na yan, nung araw, ang tawag dyan, Dewey Boulevard. Lahat ng mga malalaking bar dyan. Yes. Nakapag-perform ako. Darating yung Big T. Sullivan, kasama ako, akay. Sabi ng producer, ba't may bata, naka-Americana? Walang bayad yan, kakanta lang yan. Pero totoo, kasama na ako sa bayad nila. So hindi namin alam yun, sir, na hatak-hatak pala kayo ng Big 3 ng dati. Front act nila ako lagi sa mga show nila, front act ako. Talaga? So sa imurang edad pa lang pala, nahasa na kayo? Sanay na ako sa entablado. Kumbaga, I was born to perform. Tapos yun nga, nung medyo nagbibinata na ako, nagbabago yung boses ko eh. Siyempre. Nagbabago, siyempre nagbibinata, medyo pumipiyok-piyok. Hindi na ako nananalo sa mga singing contest. Lagi na ako umuwi luhaan. Pero before that, talagang sumasali na rin kayo sa mga singing contest? Sabay-sabay yun. Yung pag-perform professionally, tsaka pagsali sa mga singing contest. Although piling-pili yung mga sinasalihan ko na singing contest, piling-pili lang. Tapos, yun na, nagbago yung boses ko. Parang tinamad ako. High school ako nun. Nahilig naman ako mag-boxing. Hindi nga. Oo, so, doon sa school namin, walang ibang boxer, isa eh. So, doon ako sumama para tanggap agad ako. Dalawa lang kami. Diba? So, may 2 years din akong nag-amateur boxing. Talaga? Tumaban ako sa mga Golden Gloves, mga banana school, ganyan.
Sabi ng nanay ko, sinasayang mo yung karir mo. Tsaka binawasak mo yung mukha mo dyan. Galit na nanay ko. So, Pero desisyon nyo lang yun talagang. oo, kasi nga yung boses ko nawala eh, Okay. nagbago eh. Mm. Tapos nung mga 16 na ako, medyo nag-stable na yung boses ko ulit. Bumalik na uli ako sa pagkanta. Nagbanda ako. Tapos yun, sumaling na ako sa bagong kampiyon. Ayun na. Ah, Ay, yung bagong ano ako kampiyon. noon na 17 nung mag-audition ako sa bagong kampiyon. Eh, napakatagal sa bagong kampiyon. Kahit nakapasa ka na, hindi ka pa agad kakanta. Ay. Matagal, mahabang proseso. Ang bagong kampiyon, pagka nakasali ka, Apo. nakakanta ka na sa TV, sa Channel 9, para ka nang nanalo. Yun na yun. Yun na yung premyo mo. Okay. 1984, 10,000 kami mahigit. Wow. Nag-audition doon. 7 lang kami nakarating ng Grand Finals. 7. Ay, grabe. Sa more than Imagine. 10,000. Oh. It's sobra, no? Grabing hirap. 10,000? Grabing hirap. Tapos, so, pero nakakanta ako, ano na, 18 na ako. Malapit na ako mag-19 nung makakanta. Kumbaga, sir, yung screening, hindi pa talaga tinitelevise yun. Hindi pa. Pag ano may na- schedule kasi yun eh. Okay. Halimbawa, itong week na to, Opo. may 5 kayo naka-schedule. Opo. May makakasabay kayong 5 na leftover last week. Okay. So, 10 kayo. Opo. Papakantayin kayo lahat. Tapos pipili sila ng 5 na lalaban doon sa champion. Laging ganon. Tapos may titira 5, babalik next week. Kasama ulit yung bagong 5. Okay. Laging gano'n. Kaya, kumbaga, sinasalansan nilang mabuti. Opo. Which is, maganda naman para sa akin kasi, katulad no, sabi sa akin ni Sir Dominic Salustiano, yung musical director namin doon, yung nagpa-piano. Opo. Sabi niya, sasalang ka dapat ngayon. Kaya lang, hindi ka na mananalo dun sa champion kasi yung champion pang 7 week na. Kumbaga, malakas na. Mahirap na talunin. Kasi hanggang, sa bago kampiyon kasi, para makasama ka sa finals, you have to win 4 weeks consecutive. Opo. Pag sa panlima mo, kahit matalo ka, pasok ka na sa finals kasi nakaapat ka na. Okay. Ang maximum niyan is 8. Okay. Pag nakawalo ka na, you have to retire. You have to resign. Mababakante ngayon yung pwesto mo. pwesto mo. Maghaharap sila ng bagong champion. Okay. So, ganun pala. Kaya yun ang bagong kampiyon. Di ba? Okay. Sa pang-7 nung champion, dapat salang na ako dun eh. Ayaw ko pasalangin ni Dominic. Sabi niya, sayang ka. Yun ang maganda sa program na yun. Sayang ka, may potential kang maging champion. Pero hindi mo natatalunin to. Kasi pang 7th week na to, matibay na to. Kung mag-graduate na to ng 8 weeks sigurado eh. Opo. So, pahinga ka muna. So, na-extend na, natanggal na naman ako, na-atras na naman ako. After ng Grand Finals, tapos sabi niya, malapit na ang Grand Finals, huwag ka nang sumali. Hindi ka naaabot. 2 weeks na lang eh, Grand Finals. 4 weeks na kailangan. Opo. So, huwag ka nang sumali. Hintayin mo na matapos yung Grand Finals. So, nung matapos yung Grand Finals, bumalik uli ako. Pagbalik ko naman, naiwan naman yung areglo ko, yung tutugtugin ko na kanta ko, naiwan niya. So, hindi ako nakakanta uli. May nagnalong isa, bagong champion, bagong kampiyon. No second week ng babae na yon, doon ako nasalang. Tinalo ko siya. So, nag-champion ako dire-diretso hanggang mag-retire. Ang 4 na linggo ko, sasalang naman si Chona, si Regine. Opo. Si Regine Velasquez. Sasalang siya pang-4 ko. Opo. Kaibigan ko. Parang siya yung magcha-challenge. Ganun. Oo. Hindi, kailangan talunin niyo muna yung 4. Okay. Mag-first muna si Rosa 5 maglalaban. Opo. Bago niya ako makaharap. Ngayon, yung tatay naman niya, si Manjeri, which is one of my best friend din. Tsaka paborito ako ni Manjeri, yung tatay ni Reggie. Paborito ako noon. Okay. Sa mga singers sa Bulacan. Opo. Sabi niya, dumating si Manjeri, wala si Regine. May sakit. So, hindi nakasalang. Nung mag-umpisa na, sabi sa akin ni Manjeri, wala sakit si Regine. Pinagpahinga ko talaga kasi kailangan mong manalo ngayon. Hindi nyo. Oo, kasi 4th week ko yun eh. Qualifying ko yun eh. Okay. Magka-qualify ako sa finals. Ako unang-unang papasok na finalist pag nanalo ako sa pang-apat. Wow. Kung talunin nga naman ako ni Reg, hindi ako makakapasok. Opo. Ngayon, pag natalo ko naman si Reg, hindi naman, maghihintay na naman siya na another year. Kasi 1 year hindi ka pwede sumali uli. So, maghihintay na naman siya ng 1 year. Okay. So, yun ang kwento. So, yung iniwasan ni Mang Jerry na magkatapat kayo. Magkatapat kaming dalawa. Okay. Tapos, nung makatapos ako ng 8, undefeated, Ah. sumunod na linggo, walang champion. Sino nanalo? Si Regine. Regine. Wala siyang tinalong champion. Ay, gano'n? Wala. Tapos, in-straight niya rin uli yung 8 linggo. Kaya dalawa kaming undefeated nung Grand Finals. Pagdating ng Grand Finals ng December, 7 na lang kami. Okay. 3 lang kaming undefeated, yung 4 may mga talo. Okay. Tapos,
Yun, So, kayong 7 yung naglaban-laban sa puro champion yun. sa championship sa Puro 4 grand weeks, finals. 4 weeks na above yun. Opo. So, yung 7 na yun, 3 lalaki, 4 na babae. Okay. Yun, tapos nung tapos na yung laban, si Regina nag-champion, ako yung second place, first runner-up. Audition sa bagong kampiyon. Nag-audition ako dyan, August 83. Parang ganon, August 83. Tapos na ako kumante. Tapos, bigla may kumalabit sa likod ko. Tsa, layo ko kasi Tsa eh. Kilala ko agad yung boses eh. Si Man Jerry. Tatay ni Regine Velasquez. Sabi niya, sumala ka na ba? Sabi ko, nakasalang na. Yung pala, si Chona pala, si Regine, 1982 pa lang, nag-audition na siya, nakapasa na siya. Nauna pala siya. Oo, kaya lang, nagkasakit siya. Bali tayo sa buong Bulacan, sa mga amateurista, yung mga lumalaban sa na nagkasakit talaga siya ng malala. Something sa baga yata or what. So hindi niya tinuloy. Hindi siya nakasalang sa bagong kampiyon. So dala-dala ni Man Jerry yung papel niya. Ano na nga may punit na nga sa pagkakatupi sa wallet. May pirma ni Bing Angeles, yung audition master na bagong kampiyon. 82 yun, yung pirma. Sabi niya, paano kaya ito? Sabi ko, kinuha ko, Man Jerry, ando si Regine, nakaupo sa isang gilid. Pumunta ako kay Mang Temi Angeles, kay Bing Angeles, no audition master. Sinabi ko, paano po ito sa kaibigan ko? Nakapasa na siya noong 82. Kakanta pa ba siya uli? Sabi ni Man Temi, ay hindi na pwede ito kasi last year pa to. Paano kung nagbago na yung boses? Kailangan pumila siya uli. Okay. So pumila siya uli. Kaya sabay kami nag-audition nung araw na yun. Oh, kaya 83. Kaya nag-abot kami ng pang 4th week ko, dapat sasalang. Kaya pala. Okay. So doon pa lang pala, talagang magkakatapat na kayo. Umiwas lang si Mang Jerry na. Minsan nagpapaumaga pa ako sa bahay nila sa Balagtas eh. Pagka yung lumalaban kami sa mga singing contest, malapit sa bahay nila. Medyo alanganing oras. Bibili kami ng pandesal, ni Regine tsaka ni Mang Jerry. Yung iba pang tropa, doon kami magpapaumaga, kape-kape. Tapos saka kami uuwi ng mga gunoy, ng kusag-saan kami. So, kakilala ko na talaga siya. Lagi na kami naglalaban sa mga singing contest. Before pa? Madalas yun. Pero si Regine kasi, kilala naman yan alam naman ng buong Bulacan yung kwento ni Regine. Kahit naman si Regine, kinikwento niya sa mga interviews. Hindi halos madalas manalo yan. Hindi yan halos nanalo sa mga singing contest sa Bulacan. Maraming magaling sa Bulacan. Tsaka bata pa siya noon. Okay. 12, 13 years old. 14 na siya nung bago kampiyon. Pero before that, talagang nung mga ganong edad, talagang sumasali na kagaya po ninyo. Veterano na si Regine, kahit na sabihin mo 12, 13 years old. Apo. Veterano na siya sa singing contest. Mas veterano siya sa akin. Kasi ako, namimili ako ng sasalihan eh. Apo. Kasi nga, nagsoshow na ako eh, di ba? So, Big Chris Sullivan eh. So, bihira lang ako sumali pag yung malalaking premyuhan lang talaga. Pero siya talagang gabi-gabi yan. Kilala talaga siya. Lumalaban talaga yan. No? Pero mismo siya sa bungangan ng Regine ang galing, hindi siya masyadong nananalo nung araw sa Bulacan. Talaga? Na-develop talaga si Regine. Kasi andun yung kanyang determinasyon na, alam mo yun, alam kasi naman Jerry na may potential yung anak niya. Alam naman Jerry na sisikat yung anak niya. Laking part ng ni Jerry. Si Man Jerry kasi, kahit sino ka pang tao ka, kahit senador ka pa, kakalabitin ka niya, pakinggan mo yung anak ko. Galing. Alam niya kasi may ibubugay yung anak niya. Na hindi lang polished, kumbaga hindi pa polished. Nauna kaming naging polished sa kanya, kasi una matanda ako sa kanya. At the same time, kasi nga sanay ako mag-show. Si Regine, hindi pa nag-show for singing contest lang. Pero nakita mo naman, nung makapasok sa show business. Grabe, no? Tsaka nagtyaga siya kasi 84 kami nag-champion eh. Sumigat si Regine, 90s na. 90s na ba? Oo, 90s na. Yung una niyang kanta, yung To Love Again, hindi masyadong pumikap yun. Sumigat na siya gusto nung nandun na siya sa management ni Mr. Ronnie Henares. Marami pang humawak sa kanya na una. Yes. Ako naman, nainip ako from 84. Kinuha kami dalawa ni Regine ng Octarts eh. Opo. Kaya lang, nainip ako, walang project na dumadating pa. So, sumama na ako kay Papa. Saan? Sa banda niya. Nagtayo siya ng banda. Nag-Japan na kami. Hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Nag-Japan kayo? For 16 years. Ano yan? Anong taon? 84? 85? 89. 89 na. Dahil nga medyo walang masyadong 84 pa kami nanalo. In-expect ko mga 85, 86. May tuloy-tuloy na tuloy na eh. Siya rin, hindi. Wala rin nangyayari. So, umalis na lang ako. Okay. Pag-alis ko, 89. Nag-Japan ako. Nagustuhan ko. Hindi na ako umuwi. Ilan taon kayo dun, sir? 16 years.
Walang uwian? Wala uwi. Hindi, umuwi ako pero doon ako Bakasyon nakatira. lang, Doon bakasyon ako lang. nakatira. Hanggang 2005. Oo. Kaya 16 years, 89 to Magkasama pala kayo. ni Papa. Apo. Kaya lang, nung 1997, tumigil na siya. Kasi Retired na? Hindi, naging busy na siya sa POEA. Siya yung mga audition master doon sa pagkukuha ka ng yellow card, yung pagpupunta ka ng Japan Entertainment Artist Book. Okay. Isa siya sa mga nagja-judge doon. So, nabusy na siya kasi. So after nun sir, nang nag-Japan kayo, bakit nyo naisipang bumalik ulit dito sa Pilipinas? Medyo naging mahirap na rin ang Buhay doon. buhay sa Japan kasi unang-una, may politika may kasamang politics Okay. Medyo, yun yung panahon na parang nagtampo yung US sa Amerika. Okay. Sa Amerika nagtampo sa Mm. Pilipinas So, kasi nga yung gera sa yung sa Middle East Oh. na hindi tayo sumuport. Mm. Parang naghigpit sila sa mga Pilipino. So, 2000 na yan, sir? oo, yung mga year 2000 na yan. Nagigpit sila sa mga Pilipino, so medyo humirap na rin yung trabaho. Oo. Tsaka kaya umuwi na rin ako. Nag-decide na rin ako, umuwi na lang ng 2005. Opo. Pero umalis pa ako isang beses pa. Punta ako ng Diego Garcia US Naval Base sa England. Sakop ng England yun. Mm. 7 months ako doon, nagbanda rin ako sa loob ng naval base. Puro mga Navy chief ang mga customer, mga nanonood sa akin. Ano yan naval base yun. Mm. Doon lang sa loob. Sa loob lang, 7 months din. Tapos pagbalik nyo ulit dito, Yun, hindi na ako umalis. hindi na ako umalis. Tapos, Ano pinag-aabalahan nyo doon, sir? ganun pa din. Music pa rin. Napasok nga ako dito sa Film Academy. Mm. Yan, nakilala ko sila Direk Leo Martinez, sila Manoy Rez Cortez. Mm. So, sinubukan nila akong gumawa ng scoring sa pelikula. Movie. Noong una sabi ko, hindi ko yata kaya yan. Mm. Hindi, kaya mo yan. Marunong ka naman tumugtog, sabi sa akin. Mm. So, nag-aral ako ng konti sa mga digital audio workstation, yung mga DAW. Opo. Nag-aaral ako gumamit ng mga computer, ng mga synthesizers. Mm. Sabi, self-taught. Kumbaga, nag-research lang ako. Mm. Hanggang sumubok nga ako ng isang animation Mm. na project ng Film Academy. Nagustuhan naman nila. Tapos nagtuloy-tuloy na hanggang naging musical director na ako sa pelikula. Oo nga. Kagaya nito, sir. Yan. Ayan, Biyang, Angel sa Lupa. Ako nag-score niya ng mga... Tapos noong 2019, may dumating na chance Mm. na nagpa-audition yung isang sikat na TV station sa Indonesia. Yung Indosiar TV. Okay. Nagpa-audition sila sa iba-ibang lugar sa Asia. Oh, okay. Yun, napili ako na representative ng Pilipinas Mm. to represent the Philippines sa Asian Song Festival. Mm. Kantahan din yun. Gabi-gabi yun sa TV, prime time. Isa ako sa pinadala sa Philippine team. 4 kami. So, 24 na celebrities yan sa buong Asia na naglaban-laban. Mm. Every now and then, may natatanggal na isa. So, 45 days ako dun. Sinuwerte naman tayo na umabot tayo sa semifinal. Eh, nagkasakit ako ng grand finals. Naka-dextrose ako Pero May pinili mga picture ako naka-dextrose ako talaga. Tapos andun ako sa backstage. Pagkakanta na ako, tinatanggal yung dextrose ko. Ganun kahirap. Pero nairaos ko naman. dumarating ba sa point, sir, na yung kagaya niyan, sasalang na kayo, tapos wala sa kondisyon yung boses. Malas mo. May mga ganun talaga. Malas mo. Hindi nga. Ganun sa contest. Pag nga tiyempo mong kondisyon ka at yung iba hindi, swerte mo. Pagka katulad no, malas ko. Kaya lang, Kasakit the show ako. must go on, di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Talaga. Nangyayari talaga. Nangyari din sa akin sa Showtime, ng Grand Finals. Ganun din. Nagkasakit din ako. Pero pumesto pa rin ako. Gano'ng kahirap ang buhay ng isang Musikero. musikero? Alam mo, kung ako masusunod, Mm. ang mga anak ko, ayoko maging musician. Bakit po? Kasi ang buhay ng musikero, walang kasiguraduhan. Hindi lahat nagtatagumpay dyan. Pag walang tugtog, wachicha. Pag may tugtog, may kain. hindi siya ganun ka stable Kumbaga na. hindi siya regular talaga na. Hindi siya ganun ka stable na trabaho. So, kung ako masusunod, mas gusto kong mag-aaral na lang yung mga anak ko. Kaya lang, may isang banda naman, kung tatanungin mo ako, kung ba mamamatay ako, Apo. at mabubuhay uli ako, ito pa rin ang gusto kong mundo. Wala kayong pinagsisihan. Musikero pa rin ang gusto ko. Alam mo bakit? Bakit po? Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero nakarating ako sa mga lugar na hindi nararating ng mga nakatapos ng pag-aaral. Oo nga, Nakaharap ko yung mga tao na hindi nakakaharap ng ibang tao. Correct. Lalo na sa US Naval Base. Kaharap ko,
Chief Admiral. Nakikita ko lang yun sa picture kasama yung Presidente ng Amerika. Opo. Kainuman ko yun, nakaubad pa kami. Correct. Sipin mo. Yung mga opportunity na ganyan. Sa walang Forbes, katumbas. sa mga mamahaling lugar katulad ng Forbes Park, wala akong kakayahan tumira dyan. Opo. Pero dami ko bahay na napasok dyan, kumakanta lang ako sa loob, binabayaran pa ako. Oh. Diba? So, hindi rin ako nagsisisi. Pero the best pa rin talaga yung nakapag-aral ka kasi may fallback ka eh. Totoo. Buti na lang, nagtyaga ako mag-aral ng pag-score using yung mga technology ngayon. So, nakakasabay ako. Kahit hindi ako masyado busy sa pagkanta, may mga project naman ako nakagita. Kahit nakikita niyong mahirap yung buhay dyan sa music, sir, talagang hindi rin kayo bumitaw dyan, sir. No? Hindi na, talagang niyakap ko na siya. Niyakap niyo na. Oo, niyakap ko na siya. Sabi ko, ito na ang gusto kong buhay. Tsaka nag-enjoy ako. Yan, Yan ang importante sa lahat, nag-enjoy sa ginagawa. Tama. Hanggang kaya pa. Tsaka walang retirement age. Hanggang kaya mo. Siguro yung pagkanta, darating yung panahon na mawawala yung boses ko. Kahit anong ingat gawin mo, mawawala yan, may middle ka na. Pero yung pagiging musikero na nakaka-score ka ng mga movies, nakaka-compose ka ng kanta para sa ibang singers, yun, walang retirement. Kayo, sir, kasi naabutan nyo yung music industry noon, tsaka ngayon. Anong malaking pinagkaiba nung... Mahirap pumasok sa mainstream nung panahon namin. Ngayon kasi, meron tayong tinatawag ng mga streaming platforms. Katulad ng iTunes, Spotify, Deezer, CD Baby, ang dami, di ba? Kahit sino, pwede mag-release ng kanta. Oo nga, no? Na hindi mo na kailangan dumaan sa mga Viva Records, mga kung ano-anong Alpha Music, mga BMG, wala nang ganun. Automatic. Recording artist ka na. Magbayad ka lang ng certain amount sa Spotify at sa iTunes. Labas din kanta mo. Pero nung time nyo, pahirapan, sir. Mahirap. Sobra, no? Yung pag ano pala ng demo tape, ano ba? Yung sa A&R, yun. sa Artist and Repertoire, pupunta ka pa sa mga recording company, ihulog mo sa mailbox. Hindi mo alam kung papakinggan. Wala pang kasiguraduhan yun. Maghintay ka ng tawag. Diba? Hindi katulad ngayon, madaling gumawa ng kanta. Tapos yun, isa pa, noong araw, gagastos ka sa studio para mag-record. Mahal ang studio, per ora yan, per hour yan. Ngayon may sarili ng home studio, kahit na sino may home studio sa bahay. Nakapag-recording. Studio quality. Yes. Magandang quality. So, sa bahay pa lang. Mas madali ngayon makapenetrate. Yun yung hindi alam ng mga bagong musicians ngayon, kung yung mga pinagdaanan nyo before, no? Ayokong pumunta ron sa quality ng gawa kasi baka mapulaan tayo ng iba dyan, mga bashers. Yes, Pero kasi nung araw, yung pinag-iisip mo mabuti yung mga chord progression, mga tunog. Pinag-iisip mo mabuti kung ano ilalagay mo. Kasi ngayon marami ng applications na pumindot ka, susundan ka na ng mga iba-ibang instruments. Yes. So, mas madali siya ngayon. Tsaka iba yung quality kasi nung galing dito eh. Totoo yan, kaysa galing sa help ng makina. Totoo. Walang puso masyado. Hindi ko inaano ng mga gawa ngayon, hindi ko pinipintasan. Totoo naman yan. Mas may puso talaga yung mga gawa ng araw. Kasi mano-mano siya. Mano-mano siya. Galing dito eh. Correct. Naintindihan ko yung ibig sabihin niya, sir. Marami na kasing mga gagaya, autotune, mga songwriter daw sila. Tapos tinagawa lang pala sa makina, di ba? Hindi na sila pala gumawa ng tugtog, di ba? Hindi katulad nung panahon na yung pinakahuling kalansing nung ting, sa aming galing yun. Kami mismo yun, di ba? Ngayon kasi naka-ano na lahat sa computer. Andun na lahat yun. May AI na kasi ngayon. Susundan ka na nga lang. Susundan ka na lang. Anong may papayo nyo sa mga aspiring na musicians natin yan? Yung mga nag-a-aspire na maging musikero sa industriya, ang masasabi ko lang sa inyo, kailangan handa kayo. Handa kayo at kumpleto kayo ng materyales, ng tools. Hindi pa pwedeng passion mo lang. Ang pagiging passionate ay hindi sapat para ikaw ay magtagumpay sa larangan na to. Kailangan dito may talent ka talaga. May skills ka. Kasi sabi nila, yung pag-passion mo ro magtatagumpay ka. Hindi ka magtatagumpay bilang bilang pintor kung hindi ka marunong gumuhit ng diretso. Hindi ka rin magtatagumpay bilang musikero o singer kung sintonado ka at ang lahat ng nota mo nagkalat sa bawat kanto. So, kaya kailangan talaga marunong ka and seek the advice of the professionals. Yung mga veterans, huwag nyo silang baliwalain kasi maaring advance kayo ngayon pero hindi kayo kumpleto sa tools. Na malalaman ninyo kung tatanungin nyo heart to heart yung mga nauna sa inyo. Kasi hindi, katulad ko, pag sa akin kayo magtatanong, hindi ko kayo bubulahin.
Tama. Sasabihin ko agad sa inyo kung ano ang kulang. Mm. Ngayon, nasa sa inyo na yun kung tatanggapin nyo o hindi. So, maging open-minded kayo. Hindi hindi sa marketing hindi. So, maging open-minded kayo sa pagtanggap ng puna. Correct. Criticism. Criticism. Kasi, good or bad, nasa sa inyo naman yun kung anong pupulutin nyo, hindi tatapon ninyo. Tama. Kayo naman ang magdidesisyon yan sa huli. So, ganun lang, mga bata ngayon na musikero. Maaaring may passion kayo, pero magtanong-tanong muna kayo sa iba. Pwede ba ako talaga? Meron ba ako talaga? O wala? O nanay ko lang ang nagsabi na meron ako. Yung pala wala, di ba? Binobola lang pala ako ng nanay ko. Nahihirap yun. So, okay, lastly, sir. Halimbawa, sir, may mga mag-invite sa'yo sa show, sir. Available po ba kayo? Ganun. Madali lang ako makontak. Andyan lang si Rai TV. Ito yung dito natin kukontakin. Dito. At Star Charlie 23 sa mga social media. Invite nyo pala sila sa sa mga social media accounts, sa Twitter, sa Instagram, Star Charlie 23. Sa Facebook, Charlie Fry. At ano pa ba? Sa YouTube channel ko. Meron ako YouTube channel. Yun follow natin. Gusto nyo mag-subscribe para naman. Tsaka Facebook, sir, di ba po? Marami ako doon, mga kanta kong original, mga kanta kong cover, at iba-iba pang mga gawa kong mga parodies. Napakagaling ko. Bisitahin yung mga social media pages ni sir. Ang galing talagang kumanta. Hindi, may nakalimutan tayo. Ano po yun? Nung pandemic time, di ba? Yung mga nag-viral ko ng mga kanta, katulad ng Kukulong, yung mga parodies ko. Apo. 37 parodies yun during the pandemic. Sa akin galing yung Kukulong, yun ang mga nag-viral Tsaka yung Mayor. Yung Mayor. Sa kailang kadarating, di ba? Ayan, bisitahin natin yan panoorin natin yung mga parody ni Sir Charlie. Sir Charlie, maraming Thank you very much, Rai. Mula sa aking... It's a pleasure. Thank you po. Supportahan po natin, Rai TV. Salamat po. Huwag po natin kalilimutan, mga makabuluhang mga vlogs. Tsaka syempre, Sir Rai. Huwag niyong kakalimutan na bisitahin, supportahan din natin si Sir Charlie Alright. sa kanyang journey. Hanggang ngayon, di pa rin bumibitaw sa syempre. Original OPM. Sir, maraming salamat po muli. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.